Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Biyernes sa ika-28 linggo sa karaniwang panahon. At ngayon sa ating pagninilay, ipinapaalaala sa atin ng ating Ebanghelyo ang isang napakahalagang katotohanan. Bilang mga binyagan, bilang mga anak ng Diyos, wala tayong dapat ikatakot. Kilalang kilala at alam na alam ng Diyos ang lahat tungkol sa atin. At katulad ng sinasabi sa Ebanghelyo ngayon, kahit na ang bilang ng ating mga buhok, alam niya. Ibig sabihin, kilalang kilala tayo ng Diyos. Kahit na yung mga pinakakatago nating lihim, alam na alam ng Diyos lahat. Kung ito ang katotohanan ng ating pananampalataya, di ba talagang dapat ay sa Kanya lamang tayo mananalig at sasamba? Siya lamang talaga dapat ang kilalanin at pahalagahan natin sa ating buhay, sapagkat siya ang Diyos, siya ang Panginoon, siya ang nakakaalam ng lahat tungkol sa atin. Mula sa unang pagbasa hango sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, sinasabi dito ang isa pang mahalagang katotohanan, na ang lahat ay biyaya, regalo ng Diyos. At ibinigay na halimbawa ang naging karanasan ni Abraham kung papaanong siya'y pinagpala. Sinasabi ni San Pablo, hindi dahil sa sinunod ni Abraham ang batas ni Moises, sapagkat wala pa si Moises sa panahon ni Abraham. Malinaw ang pagiging mapalad ni Abraham ay dahil siya'y pinagpala at pinagkalooban ng Diyos ng biyaya, ng regalo. Itong regalo, itong biyaya na ito ay kusang ibinibigay ng Diyos. Hindi dahil sa nagsisimba ka, hindi dahil sa mabait ka, hindi dahil sa may nagawa kang mabuti, ikaw ay gagantimpalaan. Hindi. Ang regalo, ang biyaya, ay kusang ibinibigay ng Diyos ayon sa Kanyang kagandahang loob. Kaya hindi natin kailangan gumawa ng kung ano yung inaakala nating magagandang dapat gawin para tayo ay pansinin ng Diyos. Hindi natin kailangan maging katulad ng mga Pariseo, mapagpanggap, mapagkunwari. Kaya nga diba sa Ebanghelyo sinasabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Gumagawa sila upang sila'y mapansin. Gumagawa sila upang sila ay gantimpalaan. Gumagawa sila upang sila'y parangalan at pasalamatan. Mag-ingat kayo, sabi ng ating Panginoong Hesus, sa ganyang uri ng mga gawa, sapagkat hindi iyan ang gawa na kinalulugdan ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung ang katotohanan ay alam ng Diyos ang lahat tungkol sa atin at kilalang kilala tayo ng Diyos, ano ang dapat nating gawin? Sa ating taimtim at bukas palad na pagdarasal, papurihan, parangalan, pasalamatan natin siya sa pamamagitan ng ating salita at gawa. At huwag tayong magdagdag ng kung ano pa
para lamang patunayan sa Diyos na tayo'y karapat-dapat. Ipagkakaloob ng Diyos ang regalo, ang biyaya, hindi dahil sa ating nagawa, kundi dahil sa kanyang kabutihan at kagandahang loob. Amen.